Good morning po sa ating lahat. Pwede ba nating batiin yung katabi natin at ngitian po yung katabi natin? Sabihin natin, good morning. Okay, palakpakan natin si Lord po sa umaga po na ito. Praise the Lord. Malakas po na palakpak para po sa ating Panginoon. Ayan. Praise the Lord. By the way, last week pala ay na-announce itong mission po sa Mindoro. Na-reschedule po ito. Kumbaga, na-postpone po muna. Kaya, patuloy pa rin po natin ipag-pray na sana po ay makalobin po ng Panginoon. Kasi nagkaroon lang po ng conflict po doon sa host church po. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Okay, yan. Kaya po, diretso na tayo sa Word of God this morning. Yan, nandito po tayo sa ating series po na Gospel Explain, Gospel Express, no? We study po yung Book of Romans. Book of Romans. Sa mga ngayon lang po nandito, ay pinag-aaralan po natin yung aklat po ng Romans. Alam niyo po, sa kabila po ng mga pangyayari, pagyanig ng mundo po natin, napakahalaga po na matibay yung ating pundasyon. Tama po ba? Merong gera doon, apektado lahat tayo, no? Nangangamba ang maraming tao. Ngayon nga, maraming tao ang nagpa-panic buying kasi lahat tataas na ang mga bilihin. Tama po ba? Taas ang gasolina. Next week, tataas na naman po. Lahat nagpa-panic buying. Iba naman, nagpa-panic lang, walang buying. Kasi walang buying, no? Anyway, pero napakahalaga na matibay yung pundasyon natin. Kasi sometimes, pag niyayanig po ang mundo, niyayanig ang buhay natin, matutumba tayo kung hindi po matibay yung ating pundasyon. At ang pundasyon po natin ay yung gospel, yung ating faith. Kaya po, dito sa ating pag-aaral sa Book of Romans, pinapatibay po natin yung ating pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya, what is the gospel? Ano po ang gospel? Sino po natin, what is the gospel? Good news or mabuting balita, no? Kaya, quick background po sa ating aklat po. Romans chapter 1 is all about 1 to 11 is all about doctrine, yung paniniwala. Tapos Romans chapter 12 to 16 is all about Christian living, kung paano natin ma-apply yung ating paniniwala. Kasi naniwala tayo, right thinking is equals to right believing. And last time, yung first Sunday, didiscuss natin yung power of the gospel. The power of the gospel. Bakit po makapag-rin ang gospel? Kasi galing ito sa Diyos. Ito po ay nakasento sa ating Panginoon. At ito po ay merong kapangyarihan para magbago ng ating buhay. And then, para ma-appreciate natin yung gospel, didiscuss natin yung problem of man. Na ang tao po ay makasalanan at meron po buot ang Diyos. Merong kaparusahan ng Diyos sa lahat po ng sumusuway po sa Kanya. And this morning po, chapter 3 hanggang chapter 4, ang title po natin is The Perfect Provision. No? The Perfect Provision. Kung pinag-aralan natin yung last time ay good news, bad news, ngayon naman po ay best news. Best news. Bakit po best news? Kasi yung good news na ito ay available po para sa atin. Ito po ay para sa iyo. For example po, nanalo ang kapitbahay mo ng loto, jackpot prize. Good news ba yun? Yes! Ha? Sa kanya lang yan, di ba? Di ba? Ewan ko lang, babalatuhan ka, no? Depende kung close kayo or kaaway kayo. Ngayon, nanalo siya, ay good news para sa kanya yun. Di ba? Pero itong good news na ito, bakit best news po ito? Bakit the greatest news po ito? Kasi po available po ito para po sa atin. Okay? Yun po yung punto ng chapter 3. Kaya po medyo nagbago po ng tono po dito. Now, from chapter 1 to chapter 3 hanggang 20, verse 20, puro bad news. Nagbigay ng argument si Paul na lahat tayo makasalanan, lahat tayo paparusahan ng Panginoon. Pero sabi ng Bible sa atin, but now,
Pero ngayon, no, God has shown us a way to be made right with Him. Nagpahayag ang Diyos ng kaparaanan para maging karapat-dapat po tayo sa Diyos. Nagpahayag ang Diyos. Kaya sabi natin last time, ang good news ay galing sa Diyos. Ang good news ay binigay ng Panginoon. Gumawa ang Diyos ng kaparaanan. Now, sabi dyan, God showed us a way to be made right with Him. Now, with God. Now, ano ba yung ibig sabihin ng made right with Him? Ibig sabihin po is, meron na tayong pagkakataon na maibalik yung ating relasyon sa Diyos. Chapter 1, chapter 2, hanggang chapter 3, verse 20, wasak yung ating relasyon sa Diyos. Pero nagbigay ang Diyos ng best solution. At available na po ito ngayon. Now, pag ang inisip ng tao, no, pagdating sa salvation, ang salvation ay gusto kong maligtas kasi gusto kong mapunta sa langit. Tama po ba? Sino po dito ang gusto pumunta ng langit? Ngayon na po. Okay. Okay. Marami ang tao inisip nila gusto na pumunta ng langit. Pero alam niyo po, ang salvation is not only about going to heaven. Ang salvation po ay pagiging maayos, pagkikipag-ayos ng Diyos sa nawasak na relasyon sa magitan ng ating pagsuway. Kaya ang salvation is all about restored relationship kay God. Renewed relationship kay God. Reconciled with God. Nakipag-ayos. Bati na tayo sa Diyos. Yun po yung salvation. Now, kaya sabi dito, we are made right with Him. Naging maayos po, naging karapat-dapat tayo sa harapan po ng Panginoon. Dahil po sa ating Panginoon Jesucristo. Now, sabi dyan, ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos, or right standing before God, or salvation, hindi ito sa magitan ng pagsunod sa kautusan, no? Hindi rin ito sa magitan ng pagiging Hudyo, kasi nga, available ito sa lahat ng tao, hindi rin ito sa mabubuting gawa natin. Malinaw naman po sa atin yan. Sa mga matatagal ng Christian, alam na po natin yan. Sa mga bago lang ng Christian, sa mga nandito, no, ang kaligtasan ay hindi sa magitan ng ating mabubuting gawa. Sabi nga, pag ang kaligtasan daw po ay dahil sa atin, someday po magiging maingay sa langit. Kasi kukwentuhan tayo doon, paano ka naligtas? Alam mo ba, paano ka naligtas dito? Alam mo ba, niligtas ko yung pusa. Tatamid na yung pusa, tinakbo, tumambling ako, tapos, yun, buhay yung pusa, patay ako. Naligtas ako ba? Nandito ka sa langit, di ba? Magmamayabang tayo, kaya sabi ni Paul, ang kaligtasan ay biyaya kaloob ng Panginoon sa magitan ng pananampalataya, at hindi ito sa magitan ng ating mabubuting gawa. Para wala tayong ipagmamayabang, ang sabi po ng Bible po sa atin. Ngayon, ang tanong is, how to be right with God? Paano po ba? How to be right with God? Paano tayo magiging maayos o maging katanggap-tanggap sa Panginoon? Nasagutin na po ba yung tanong na yun? Okay? Now, sagutin natin yun. Meron tayong 4 na tatandaan po ngayong umaga na ito. Basahin po natin. Number 1, faith. Number 2, grace. Number 3, justification. Number 4, parang hirap kasi, di ba? Now, propitiation. Okay, titingnan natin kung ano ibig sabihin yan. Now, ang struggle lang po sa pag-aaral po ng Romans, especially dito sa unang bahagi po ng Romans, deeply theological, no? Medyo malalim ng mga salita. Pero alam nyo ba, at trivia lang po, no? Yung, pag marami ka palang alam na vocabulary, ay malaking factor yun sa pagtatagumpay ng buhay. At ganoon din po sa Christian living. Kung alam mo yung mga sinasabi ng Bible, no? Naiunawaan mo, ay malaking factor din po para magtagumpay tayo sa ating pananampalataya. Amen? Handa na ba tayo? Okay, number 1, faith. Ano po ba yung faith? Ang faith po, ibig sabihin ay, ito ay pagtitiwala at lubos na pag-asa sa Diyos. At kung sino siya at sa kanyang mga pangako, lalo na ang pagtitiwala kay Kristo lamang para sa kaligtasan. Paano mo malalaman na ikaw ay sigurado na ligtas ka? No? Ito po ay sa magitan ng faith, pananampalataya sa Diyos.
lubos na pag-asa mo sa Panginoon, sa mga pangako niya. Kasi ang faith po, wala pa, hindi pa nangyayari, pero pinapaniwalaan mo siya. No? Lalong-lalo na po sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan, pag pupunta ka sa langit, maliligtas ka, hindi maiwas ka doon sa kaparusahan, hindi pa naman nangyayari yun eh. Pero paniniwalaan mo ng buong puso, ilalagay mo yung buong pag-asa mo sa Diyos na, Lord, ako po ay isang makasalanan at dapat akong parusahan. Pero dahil sa ginawa niyo po dito sa cross, ay maliligtas po. Binibigay mo yung buong pagtitiwala mo sa Panginoon. Tama? Pagtatanungin niyo po, yung ibang mga religion, sasabihin nila, Nay, especially yung mga matatanda, sasabihin mo, Nay, paano po, sigurado po ba kayo? Kung mapupunta kayo sa langit, pag namatay kayo, anong sagot ng mga matatanda? Sabihin nila, ay, ako, ang Diyos lang ang nakakaalam niyan. Di ba? Di nila alam, pero sa atin po, makakasigurado tayo kasi dahil po sa ating pananampalataya. Amen po ba? Yun po ang sabi ng Bible sa atin. Sabi diyan, ngunit ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatuto tungkol dito. Now, bago natin banggitin yung salitang pananampalataya, gusto ko lang po i-emphasize dito, no? Sabi dito, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Kasi po, ang sinulatan dito is mga Hudyo. At ang mga Hudyo, paano sila maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan? Ito ay hindi din po, bagamat ang kautusan, sabi dito, at ang mga propeta ay nagpapatotoo tungkol dito. Naalala niyo po last time, na ang Old Testament po ay nagpapatotoo patungkol sa pagdating ng Messiah. Gusto niyo po bang malaman, ito mabilisan lang, madami kasi ito, no? Gusto niyo bang malaman kung sino si Jesus sa lahat ng aklat po sa Old Testament? Gusto niyo malaman? Okay, mabilisan lang. For example po, sa Genesis. Sa Genesis po, si Jesus is the seed of the woman. Yung tutulog dun sa ulo ng ahas. Sa Exodus po, He is the Passover Lamb. Sa Leviticus, He is our High Priest. Sa Numbers, He is the cloud by day and fire by night. Sa Deuteronomy, He is the prophet like Moses. Sa Joshua, He is the commander of God's armies. Sa Judges, He is our judge and lawgiver. Sa Ruth, He is the kinsman redeemer. Sa 1st and 2nd Samuel, He is the prophet of the Lord. Sa 1st and 2nd King, He is the reigning king. Sa 1st and 2nd Chronicles, He is the glorious temple. Ibig sabihin, sa lahat ng aklat po sa Old Testament, ang pinapahayag ay si Jesus. Gusto niyo pa? Sa Ezra, he is our faithful scribe. Sa Nehemiah, he is the rebuilder of everything broken. Sa Esther, he is our Mordecai. Si Mordecai pala is nag-represent kay Jesus, our advocate. Sa Job, he is our ever-living redeemer. Sa Psalms, he is our shepherd. Sa Proverbs, he is our wisdom. Sa Ecclesiastes, he is our meaning of her life. Sa Song of Solomon, he is the loving bridegroom. Grabe na? Gusto niyo pa po? Ako, pagod na ako eh. Okay, sa Isaiah, he's the Prince of Peace. Sa Jeremiah, he's the righteous branch. Sa Lamentation, he is the weeping prophet. Sa Ezekiel, he's the Son of Man. Sa Daniel, he's the fourth man in the fiery furnace. Sa Hosea, he's the faithful husband. Sa Joel, he is the outpourer of the Holy Spirit. Sa Amos, he is our burden bearer. Sa Obadiah, he is our mighty Savior. Sa Jonah, he is the great evangelist. Sa Micah, he is the everlasting ruler born in Bethlehem. Sa Nahum, he is the avenger. Sino rin po na avenger of God's elect? Sa Habakkuk, he is the watchman. Sa Zephaniah, he is the restorer of the remnant. Sa Haggai, he is the cleansing fountain. Sa Zechariah, he is the one pierced for us. Sa Malachi, he is the Son of righteousness with healing in his wings. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? He is our everlasting Savior. No? Kaya, ilagay natin yung ating buong pananampalataya po sa ating Panginoon. Kaya, sabi ng verse 22, ginawang matuwid ng Diyos ang lahat. Ang lahat. Gagawin kang matuwid ng Diyos sa magitan ng kanilang
Kanilang ano daw po? Pananampalataya kay Jesus. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat po sa ating Panginoon. Amen? Sa chapter 4 po, nagbigay si Pablo ng example. Sino example niya? Si Abraham. Si Abraham, kaya siya naging matuwid sa Diyos. Kaya siya tinuring ng Diyos na karapat-dapat, hindi dahil sa kanyang matinding pananampalataya, hindi dahil sa kanyang pagsunod, o hindi dahil sa kanyang yung pag-alis doon sa kanyang dating lugar, kundi po dahil sa kanyang pananampalataya po sa Panginoon. Sabi diyan, ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Kaya ang tanong po mga kapatid, ang tanong is, binigay mo na ba yung buong pananampalataya mo sa Panginoon? Bilang siya ang Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay. Alam niyo po, ang mundo natin po, no, we live in a very uncertain time. Pabago-bago ang mundo. Pero meron pong certain sa Bible. Na pag nilagay mo, merong sigurado po sa Bible, ibig sabihin, pag nilagay mo yung buong pagtitiwala mo sa Diyos, pananampalataya mo sa Panginoon, is maliligtas ka. Amen? Amen po ba? Pangalawa po, is yung salitang grace. Ano po ba ibig sabihin ng grace? Yung grace po is biyaya o kagandang loob ng Diyos. Ito ang kabutihan at pagpapala ng Diyos na binigay niya sa atin kahit hindi natin ito pinaghirapan o narapat tanggapin. Sa madaling salita, what is grace? What is biyaya o kagandang loob? Tinanggap mo, pero hindi ka karapat-dapat. Anong sabi ng Bible? Sa verse 24. Basahin nga po natin. Ngunit dahil sa kagandang loob na walang bayad na binigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa siyang nagpapalaya sa kanila. Amen. Sabi diyan, no? Kagandahang loob na walang bayad na binigay, sila ay tinuring na matuwid. Sa madaling salita, ang kaligtasan po ay libre. Walang bayad. No? Kung hindi mo nais na maparusahan dahil doon sa wrath ni God, at kung gusto mong ma-reconcile yung relasyon mo sa Diyos, is tanggapin mo lang yung biyaya ng ating Panginoon. At ituturing ka ng Diyos na matuwid. Amen? Pangatlo. Pangatlo? Justification. Ano ibig sabihin ng justification? Ibig sabihin ng justification po is pagpapawalang sala o pag-aaring ganap. At ang justification po ay isang formal or legal na pagpapawalang sala mula sa Diyos kung saan ipinapahayag niya na ang isang makasalanan ay matuwid dahil sa pananampalataya nito kay Kristo. Basahin natin. Ganoon din po sa verse 24. Sabi diyan, ngunit dahil sa kanyang kagandang loob na walang bayad niyang binigay, sila ay tinuring na matuwid. Justified. Pinawalang sala ka ng Panginoon. Nakapunta na ba kayo sa isang courtroom? Sa husgado? Di ba? Paghaharap ka sa husgado, ibig sabihin, meron kang kasalanan at meron kang tagapagligtas, no? Or yung abogado at ikaw makasalanan ka. And then guilty ka sa iyong pagkakasala. Dahil meron kang ninakaw ng kambing. Ninakaw mo kambing at nahuli ka. Merong ebidensya. Meron nakapicture sa iyo. No? At merong mga eyewitness at guilty ka. Pero, dahil merong nagtanggol o merong nagbayad sa iyo, mapapawalang sala ka. Ibig sabihin ng justification ay you are declared not guilty. Hindi ka na guilty sa ginawa mong pagkakasala sa Diyos. Can you imagine? Kung guilty pa rin tayo, kung wala si Jesus, guilty pa rin tayo. Paghaharap tayo sa Panginoon, kung wala si Jesus, paparusahan tayo. Pero dahil dumating ang ating Panginoon Kristo, you are not guilty of your sin. Praise God. Pero alam niyo po ba, noong 1830, meron pong isang bilanggo, ng pangalan niya po ay George Wilson.
during the time of President Andrew Jackson. Itong bilanggo na ito ay nagnakaw siya. At binigyan siya ng parol ng presidente. Sabihin, palalayain siya. Despite of his pagiging guilty, binigyan siya ng parol para makalaya siya. Pero alam niyo po, anong ginawa nitong tao na ito, si George Wilson? Hindi niya tinanggap yung parol. Ibig sabihin, ayaw niya tanggapin. Kaya hindi niya naranasan yung biyaya, yung blessing para makalaya po siya. And many people, sometimes nakakalungkot, no? Andiyan na, pero hindi pa rin tinatanggap. Even in the time of Jesus, ang sabi ng Bible sa atin, dumating ang salita sa sanlibutan si Jesus, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa magitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. Dumating mismo si Jesus. Nakita mismo nila. Pero ang sabi ng Bible sa atin ay hindi siya tinanggap. Hindi siya kinilala. Kaya last week sabi natin, bagamat alam nila kilala na mayroong Diyos, hindi nila kinilala ang Diyos. Sana po, hindi tayo ito. Sana po, nandito tayo sa church at nakita natin na mahal tayo ng Diyos at namatay ang Panginoon para sa atin, niligtas tayo ng Panginoon, huwag nating baliwalayan at i-reject po itong mabuting balita na ito. Amen? Ano bang sabi sa John 1:12? Subalit, ang lahat tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tinanggap na po ba natin ang Panginoon? Nanampalataya na po ba tayo sa Kanya, sa kay Jesus? Amen? Binigyan kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Implication. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasi anak ka ni Lord eh. Tama? Itinuring ka niyang hindi na kaaway, kundi itinuring ka niyang anak. Ano po ang pang-apat? Propitiation. Now, ano po ba ibig sabihin ng propitiation po? Propitiation, ibig sabihin ang pagpapalubag loob. Dahil nagpupuyos yung galit ng Diyos. Mayroong galit ng Diyos. Sabi nga natin kanina is last Sunday, puot. Nagpupuyos yung puot ng Diyos. Para bang gusto ng parang lumabas, no? Pero meron tinatawag na propitiation. Isang handog na sakripisyo kung saan napawi ang puot ng Diyos at tayo ay naibalik sa maayos na relasyon sa Kanya. Kaya nga meron tinatawag na yung word na appease. Yung word na appease kasi sa English is yung humupa. Humupa yung galit ng Diyos. Next Sunday, we will talk about peace. Peace with God. Pero, bago makaranas tayo ng peace with God, nagkaroon muna si Lord ng appease. Ibig sabihin, humupa yung galit ng Diyos. Now, sa Old Testament po, paano ba humuhupa ang galit ng Diyos? Sa Old Testament, pamagitan ng animal sacrifices. Animal sacrifices. Pag ang tao nagkasala, ang mga tao pupunta doon sa temple, kakatay sila ng animals at mag-offer sila ng blood para po yung buot ng Diyos, yung galit ng Diyos is mahupa. Ganun po ginagawa nila. Kada kasalanan, alay ng animals. Kada kasalanan, alay ng animals. Kada kasalanan, alay ng animal. Kaya, continuous yun, yung pag-aalay ng animals sa Old Testament. Ganun po ang sistema para humupa yung galit ng Diyos. Pero sa New Testament po, meron pong isang inalay. Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kordero ng Diyos, na walang kasalanan, malinis, at inalay niya yung kanyang buhay para sa atin.
At itong pag-alay ng dugo ng buhay ng ating Panginoong Kristo ay hindi na po ito paulit-ulit na pag-alay katulad sa Old Testament, kundi ito po ay isang one-time event lang. Sabi ng Book of Hebrews, once in a lifetime lang. At itong once in a lifetime na ito is meron siyang walang hanggang implication po sa atin. Hindi natin kailangan paulit-ulit na mag-alay ng animals kasi merong nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin, ang ating Panginoong Kristo. Para po sa iyo, para po sa atin. Amen po ba? At ang sabi ng Bible sa atin, verse 25, siya ang inalay ng Diyos bilang handog or propitiation upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang kasalanan na nagawa ng mga tao. Pero, kaya po, alam niyo po, kaya nung si Jesus namatay doon sa cross, anong sigaw ni Jesus? My God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung mapapansin niyo po yung salita, unang salita niya, Ama ko, patawarin niyo po sila. Pero, doon sa Diyos ko, Diyos na ginamit niya. Why? Because lahat ng kasalanan ng tao is napunta kay Jesus. Lahat ng kasalanan natin, kasalanan mo, kasalanan natin. By the way, it takes konti kasalanan para maging makasalanan ka. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo guilty. Pero anong ginawa ng Diyos? Inako niya po yung lahat ng ating kasalanan at yung puot ng Diyos. Yung puot ng Diyos. Yung nagpupuyos, naggalit ng Diyos ay binuntun niya po sa kanyang anak na si Jesus. That's why si Jesus, sabi niya, my God, why have you forsaken me? That is not a cry out of physical desperation or matinding pasakit. That is a cry out of our Lord Jesus Christ of a spiritual and emotional longing doon sa cross. Kasi pinabayaan siya ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Amen? Sabi ng Bible sa atin, 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa iyo, sa atin. Siya ay tinuring na makasalanan. Sabi nga ng Bible, sa English, no sin, but he has sinned. No? Naging makasalanan siya upang sa pagkipag-isa natin sa Kanya ay magiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen po ba? Amen. Praise God. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Dahil kay Jesus, naging karapat-dapat tayo sa Kanya. Praise God. Walang hanggang papuri sa iyo, Panginoon. Kadakilahan sa iyo, O Diyos, sa iyong dakilang ginawa po, Panginoon. At ngayon po, itong kabutihan ng Diyos na ito ay patuloy nating naranasan po sa ating buhay. Amen? Now, what is our application po? Number 1 is pusong magpakumbaba at tanggapin ang kaligtasan ng Panginoon. Buong pusong magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon at tanggapin ang kaligtasan ng Diyos. Kung sa tingin niyo po, hindi pa kayo ayos ni Lord, ngayon para bang malayo ka kay Lord, ngayon ay para bang umiiwas ka kay Lord, at naririnig mo tong mensahe na ito, na mahal ka ng Diyos, inalay niya yung buhay niya para sa iyo, magpakumbaba tayo at tanggapin natin yung kaligtasan ng ating Panginoon. Don't reject it. This is God's opportunity for you to receive the blessing, the gift of God para sa iyo. Ano sabi ng Bible? Verse 27, kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Wala tayong pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo ay kinahabagan lang ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sino man sa atin,
Hindi pa okay kay Lord. Hindi pa tayo sure sa ating kaligtasan. Hindi pa natin alam kung saan tayo pupunta after this life. Tanggapin natin si Jesus. Tanggapin natin si Jesus. Kahit mabuhay tayo ng mahaba dito sa mundo na ito, kung wala si Jesus sa buhay po natin, bali wala po. Lahat din po tayo ay matatapos din po ang buhay po natin. Tanggapin natin si Jesus. Amen? Number 2 po, mamuhay ka ng malaya. Mamuhay ka ng malaya. Anong sabi ng verse? Okay? Sabi dyan, Romans chapter, Romans chapter 4, verse 7 to 8 po yan. Na hindi na po nabago yung verse, no? Romans chapter 4, verse 20 ay 4, 7 to 8. Ang sabi dyan, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi ng kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Mamuhay ka ng malaya. Ibig sabihin, hindi ka na guilty. Wala nang hahabulin si Lord sa iyo. No? Wala na. Kundi ikaw ay pinalaya na ng ating Panginoon. Mga kapatid, pinalaya ka ng Diyos. Ang kasalanan mo ay pinatawad at tinakpan na ng Panginoon. Ibig sabihin, pag nakikita tayo ng Diyos ngayon at nasa kay Kristo tayo, ang nakikita ng Diyos is yung kabanalan at katwiran ng ating Panginoon sa Kristo. Mamuhay ka ng malaya. Iyong kasalanan mo, hindi na bibilangin ng Diyos yan. Hindi na babalikan ng Diyos yan. Ang tao, di ba? Minsan, binabalikan natin. Tandaan mo, nagkamali ka sa akin noong 1987. Diba? Pero ang Diyos, pag nagkamali tayo, hindi na tayo babalikan ng ating Panginoon. Yung mga pagkakasala po natin. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, eto po, no? Hindi lang tayo niligtas ng Diyos at pinatawad, pinalaya tayo sa lahat ng guilt. Lahat ng guilt sa ating kalooban. Yung conscience natin, sabi ng Book of Hebrews, malinis na po. Kaya, huwag mo nang balikan yung dati mong pagkakamali. Yung dati mong pagkakasala. Pinalaya ka na ng Panginoon doon. Amen? Kung si Satan, kinokondem tayo, binabalikan, nagkamali ka. Alam mo ba, ganito ginawa mo. Pasamba-samba ka pa, patin-natin ka pa, pataas-taas ka pa ng kamay. Di ba ginawa mo, ganun-ganun, dati ganun. Ganun ang ginagawa ni Satan. Pero si Lord, pinalaya na tayo doon sa lahat ng condemnation po. Amen? Kaya, your sin is already erased. Live a joyful and free life. Live a joyful and free life. Magkalap at talagang wala nang bahid ng mga mansya ng pagkakamali in the past. Amen? Pangatlo po, lastly, panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Naniwala ba kayo na si Jesus ay niligtas tayo? Karapat-dapat ba tayo niligtas? Hindi. Hindi tayo karapat-dapat. Pero, niligtas tayo ng Panginoon. Tinupad ng Diyos yung pangako niya kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen ba? Kaya, panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Sa chapter 4 po, ang sabi dyan, okay, verse 22 po yan. Nandyan pala yung verse na yun. Okay, chapter 4, verse 22. Ang sabi po dyan, sabi si Abraham, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako niya. Ibig sabihin, mga kapatid, totoo yung bawat pangako ng Panginoon. Ano ba pangako ni Abraham? Genesis chapter 12, sabi ni Lord, pagpapalain kita, padadamihin kita, no? And says, bibigyan kita ng anak, at yung maging anak mo, kasing dami ng bituin sa langit, at kasing dami ng buhangin sa dagat. Yun yung pangako ng Panginoon. Pero, alam niyo po, gaano katagal naghintay si Abraham bago mag-anak? Ilan po? Gaano katagal? How many years? Ha? Ilan po? 25 years. No?
More than 20 years, 25 years, 75 years old si Abraham nung tinawag ng Panginoon, 100 years old siya nung nagkaanak po siya. Ang tagal. Meron ba pangako si Lord sa atin ngayon? Na hinihintay po natin? Panghawakan lang po natin ang mga pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, meron ka bang hinihintay kay Lord ngayon? Inaasahan sa Panginoon. Pinag-pray kay Lord. No? At marahil hindi lang kaligtasan ng ating spiritual. Marahil ay kaligtasan ng ating pisikal. Kagalingan. Marahil kaligtasan ng ating financial. Baka parang downward spiral din yung ating financial, pababa din, no? Or marahil relational, pakipagayos, pakipagbati, nasirang relasyon sa kapwa, no? Panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Kaya ang tanong, dito po, may alam ka bang pangako ni Lord? Ha? Meron ka bang alam ng pangako ni Lord? Meron ka alam na verse sa Bible na pinangahawakan mo sa panahon na parang naguguluhan ka, nabibigatan ka, at nawawalan ka na ng pag-asa? Meron ka bang alam na salita ng Diyos? Yan yung tanong. Kung meron, panghawakan mo yung pangako ng Panginoon yan. Kasi pinatunayan ng Diyos na totoo mo ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. Amen? Ngayon po, magulong paligid. Di ba? Sabi nga kanina, maraming nagtataas na presyo. Pero panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. That God will protect us, that God will provide our needs, and God will preserve us. Even in this time of calamities, even in this time of disturbance ng mundo po natin, merong matibay na pundasyon o angkla ng ating buhay. At yun po ang pangako ng Panginoon. Hindi nagbabago ang Diyos. Keep on holding on God's promises. Tayo pong lahat po ay yumuko at sandaling manalangin. Let us pray. Father God, salamat Panginoon sa umaga na ito for continually reaching us. Hinahabol niyo po kami at hindi niyo po kami sinusukuan, Panginoon. Kaya Lord, mga kapatid, sa oras na ito, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon,